Mula pa noong kabataan ni Mang Berting, ay nagsilbi na siya bilang katiwala ng malawak na asyenda ng mag-asawang Don Simon at Doña Felicia. Kilala siya sa pagiging tapat, masipag at mapagkakatiwalaan. Kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi niya kailanman pinangarap ang marangyang buhay. Ang tanging hiling lamang niya ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang nag-iisang anak na walang iba kung hindi si Randolph. Maagang naulila sa ina si Randolph, kaya si Mang Berting na lamang ang nagsisilbing ama at ina sa kanya. Sa kabila ng hirap ng buhay, pinalaki niya ang anak na may mabuting asal, marunong rumispeto at masipag sa pag-aaral. Araw-araw ay magkasabay silang gumigising bago pa sumikat ang araw. Habang abala si Mang Berting sa pag-aalaga ng hardin at mga alagang hayop ng kanyang amo, naghahanda naman si Randolph para sa pagpasok sa paaralan. Dahil sa nakita ni Don Simon ang sipag at katapatan ni Mang Berting, ipinagkaloob niyang pag-aralin si Randolph sa parehong pribadong paaralan, kung saan nag-aaral ang kanyang anak na si Brandon. Ngunit para kay Brandon, isang malaking kahihiyan ang magkaroon ng kaklasing anak lamang ng kanilang katiwala. Sa loob ng silid-aralan, tahimik na naghihintay ang lahat sa pagpasok ng kanilang advisor. "Good morning, class!" Masayang bati ng guro. "Good morning din po, ma'am!" Sabay-sabay na tugon ng mga estudyante. Matapos suriin ang mga pagsusulit, ngumiti ang guro. "Congratulations kay Randolph. Siya na naman ang may pinakamataas na marka sa ating pagsusulit." Agad na napuno ng palakpakan ng silid, ngunit kapansin-pansin ang madilim na mukha ni Brandon. Matiim niyang tinignan si Randolph habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Paglabas ng guro, ay agad siyang nilapitan ni Deborah, Alfred at Joaquin. "Hindi ba nakakahiya?" Pang-iinsulto ni Deborah. "Anak lang ng katiwala, pero ikaw laki ang nauungusan." Napayuko si Brandon. Lumapit siya sa mesa ni Randolph at marahas na isinara ang librong binabasa nito. "Hoy Randolph," malakas niyang tawag. "Huwag kang masyadong magaling ha. Kahit anong taas ng grades mo, anak ka pa rin ng katiwala namin." Nagtawanan sina Deborah, Alfred at Joaquin. Tahimik lamang si Randolph. Hindi siya sumagot. Ayaw niyang lumala pa ang gulo. Ngunit hindi pa roon nagtapos si Brandon. Kinuha nito ang lumang bag na Randolph at itinaas sa harap ng klase. "Tignan niyo nga ito. Mukhang basaan na ang bag niya." Muling umalingaw ang tawanan sa buong silid. May ilan namang kaklaseng naaawa kay Randolph. Wala ni isang naglakas loob na sumaway kay Brandon. Dahan-dahang kinuha ni Randolph ang kanyang bag at mahinang nagsalita. "Pwede bang ibalik mo na?" Ngunit itinulak lamang siya ni Brandon. "Bakit? Iiyak ka ba?" Nang tumunog ang bell para sa susunod na klase, saka lamang sila nagkanya-kanya ng upo. Tahimik na pinunasan ni Randolph ang kanyang mga mata bago muling binuksan ang kanyang kwaderno. Pag-uwi niya sa kanilang munting bahay sa loob ng asyenda, agad na napansin ni Mang Berting ang lungkot sa mukha ng anak. "May problema ba, anak?" Malumanay nitong tanong. Ngumiti si Randolph kahit halatang pinipigilan ng pagluha. "Wala po, tay. Napagod lang po sa klase." Alam ni Mang Berting na may tinatago ang kanyang anak, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, ay marahan niyang tinapik ang balikat nito. "Anak, tandaan mo, ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan sa buhay. Darating ang araw, makikilala rin ng mga tao ang halaga ng isang mabuting puso." Tahimik na tumango si Randolph. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayaning tiisin ang pangmamaliit sa kanya. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hinding-hindi niya bibiguin ang kanyang ama na buong buhay na nagsakripisyo para lamang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Muling sumikat ang araw sa malawak na asyenda ng pamilya ni Don Simon.
Tulad ng nakagawian, madaling araw pa lamang ay gising na si Mang Berting. Hawak ang lumang walis tingting, maingat niyang nililinis ang bakuran habang unti-unting nabubuhay ang paligid. Mula sa kanilang maliit na bahay sa likod ng asyenda, lumabas si Randolph dala ang isang timba ng tubig. "Tay, ako na po ang magdidilig ng mga halaman," nakangiti niyang sabi. Napangiti si Mang Berting at marahang tinapik ang balikat ng anak. "Naku anak, maganda ka na lang sa eskwela. Ayokong nahuhuli ka." "Ayos lang po tay. Mas mabilis po nating matatapos ang trabaho kapag nagtutulungan po tayo." Hindi na kumibo pa si Mang Berting. Sa halip ay lihim niyang pinunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa kabila ng murang edad na Randolph, hindi ito nagreklamo sa hirap ng kanilang buhay. Lagi nitong inuunawa ang kanilang kalagayan at ginagawa ang lahat upang makatulong. Pagdating sa paaralan, ay sinalubong na naman siya ng mapanuyang tingin ni Brandon at ng mga kaibigan nitong sina Deborah, Alfred at Joaquin. Aba, nariyan na naman ang paboritong estudyante ng mga teacher," mapanuksong sabi ni Deborah. "Hindi ata marunong mapagod sa kakaaral," dagdag ni Alfred. Tahimik lamang na dumaan si Randolph. Sanay na siyang maging tampulan ng tukso. Ngunit bawat salitang naririnig niya ay tila unti-unting sumusugat sa kanyang puso. Lumipas ang ilang oras at inanunsyo ng kanilang advisor ang isang mahalagang proyekto na bibilangin sa kanilang huling marka. "Individual project ito," paliwanag ng guro. "Gusto kong makita ang inyong sariling kakayahan." Masayang umuwi si Randolph upang gawin ang proyekto. Ilang gabi siyang nagpuyat habang tinutulungan pa rin ang kanyang ama sa mga gawain sa asyenda. Ginamit niya ang lumang karton at recycled materials upang makabuo ng isang maayos na output. Dumating ang araw ng pagpasa. Maingat niyang inilagay ang proyekto sa kanyang mesa habang lumabas sandali upang kumuha ng tubig. Ngunit pagbalik niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Wasak na ang kanyang proyekto. Nagkalat ang mga peraso ng karton sa sahig. "Hala, nasira!" sigaw ng isa nilang kaklase. Nagkunwaring nagulat sina Brandon at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi may tago ni Brandon ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Dumating ang guro at napansin ang kaguluhan. "Randolph, bakit ganyan ang proyekto mo?" tanong nito. "Ma'am, maayos po yan kanina," nanginginig na sagot niya. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, ay nagsalita na si Brandon. "Baka hindi mo inayos ng mabuti. Kasalanan niya po yan." Dahil walang nakakita sa tunay na nangyari, napilitan ng guro na bigyan si Randolph ng mababang marka. Tahimik niyang tinanggap ang lahat. Pag-uwi niya, ay napansin kaagad ni Mang Berting ang kanyang malungkot na mukha. Hindi na napigilan ni Randolph ang kanyang sarili. Isinumpong niya sa ama ang lahat ng pang-aalipustang nararanasan niya sa paaralan. Mahigpit siyang niyakap ni Mang Berting. "Anak," malumanay nitong sabi, "ang sugat sa katawan ay madaling gumaling, pero ang sugat sa puso, kabutihan lang ang makakapaghilom nito. Huwag mong hayaang baguhin ng galit ang mabuti mong pagkatao." Tahimik na tumango si Randolph habang pinapahid ang kanyang mga luha. Hindi man niya maunawaan kung bakit kailangan niyang pagdaanan ng lahat ng ito. Pinanghahawakan niya naman ang mga salita ng kanyang ama, sapagkat naniniwala siyang balang araw, mananaig rin ang katotohanan at ang kabutihan. Ilang araw matapos ang nangyari sa proyekto, nanatiling tahimik si Randolph. Mas lalo pa siyang nagsikap sa pag-aaral. Kahit patuloy ang pangungutya ni na Brandon at ng kanyang mga kaibigan. Para kay Randolph, mas mahalaga ang pangarap niyang makapagtapos kaysa patulan ng mga taong humahamak sa kanya. Isang umaga, masayang ibinalita ng kanilang advisor ang isang educational field trip na matagal nang hinihintay ng buong klase. "Class, maganda kayo dahil pupunta tayo sa isang nature park. Marami kayong matututunan patungkol sa kalikasan at pangangalaga sa kapaligiran," masayang sabi ng guro.
Nagpalakpakan ng mga estudyante. Dumating ang araw ng field trip. Habang nasa biyahe, nagtatawanan at nagkikwentuhan pa ang magkakaklase. Ngunit si Randolph ay tahimik lamang na nakatanaw sa bintana. Samantala, si Brandon ay patuloy pa ring nangaasar. "Hoy Randolph," sigaw niya. "Baka ngayon ka lang nakasakay ng air-conditioned bus ha? Anak ka lang kasi ng katiwala eh." Nagtawanan sina Deborah, Alfred at Joaquin. Ngunit hindi na lamang pinansin ni Randolph ang mga ito. Pagdating sa nature park, ipinagbili ng kanilang guro na wag lalayo sa grupo. "Delikado ang ibang bahagi rito, kaya manatili kayong magkakasama," paalala nito. Habang abala ang lahat sa pagkuha ng mga larawan, napansin ni Brandon ang isang malaking batong nakausli malapit sa bangin. "Akyatin ko nga to," mayabang niyang sabi. "Brandon, wag!" sigaw ni Deborah. Ngunit hindi ito nakinig. Habang nakatayo sa ibabaw ng bato, bigla itong nadulas. Napakapit siya sa isang sanga, habang kalahati ng katawan niya ay nakabitin na sa gilid ng bangin. "Tulong! Tulungan niyo ako!" sigaw ni Brandon habang nanginginig sa takot. Nataranta ang buong klase. May ilang estudyanteng napaiyak habang ang guro naman ay agad na humingi ng saklolo sa mga park ranger. Ngunit bago pa man dumating ang mga ito, mabilis na tumakbo si Randolph. "Randolph, wag! Delikado!" sigaw ng kanilang advisor. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Maingat siyang gumapang papalapit kay Brandon. "Brandon, huwag kang bibitaw. Hawakan mo ang kamay ko," kalmado niyang sabi. Takot na takot si Brandon. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang dahan-dahan niyang iniabot ang kamay ni Randolph. Nang mahawakan niya ito, buong lakas siyang hinila ni Randolph. Ngunit dahil sa bigat ng katawan ni Brandon, nadulas rin si Randolph at tumama ang kanyang braso sa matalim na bato. Ganun pa man, hindi niya ito ininda. Sa tulong ng mga park ranger na kakarating lamang, ligtas na naiahon si Brandon. Agad itong niyakap ng kanilang guro, habang ang ibang estudyante ay napahinga sa sobrang kaba. Samantala, si Randolph ay napaupo sa damuhan habang hawak ang kanyang braso. Nang makita ni Brandon ang kanyang kalagayan, tila gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya makapaniwala. Ang taong halos araw-araw niyang pinapahiya, tinutukso at minamaliit, ang siya pa palang unang sumagip sa kanyang buhay. Unti-unting pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya magawang salubungin ang tingin ni Randolph. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Brandon ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. At sa kauna-unahang pagkakataon din, naisip niyang ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi ang kanyang yaman o apelyido, kung hindi ang kabutihang handa niyang ipakita kahit sa taong patuloy na nananakit sa kanya. Matapos ang nangyari sa nature park, agad na isinugod si Randolph sa pinakamalapit na ospital. Bagamat hindi malalim ang sugat sa kanyang braso, kailangan pa rin itong tahiin dahil sa lakas ng pagkakatama sa matalim na bato. Nang mabalitaan ni Mang Berting ang nangyari, dali-dali niyang iniwan ang kanyang mga gawain sa asyenda at nagmamadaling nagtungo sa ospital. "Anak, anong nangyari anak?" Halos umiiyak niyang sambit nang makita si Randolph na nakahiga sa kama at nakabalot ng benda ang kanang braso. Ngumiti si Randolph upang pakalmahin ang kanyang ama. "Huwag po kayong mag-alala tay, ayos lang po ako." Maigpit siyang niyakap ni Mang Berting. "Mas mahalaga ka kaysa sa kahit na anong bagay sa mundo anak. Huwag mo nang uulitin ang ganong kapanganib na ginawa mo." Napayuko si Randolph. "Hindi ko po kayang pabayaan si Brandon tay. Kahit ano pa po ang ginawa niya sa akin, buhay pa rin po niya ang nakataya." Hindi nakapagsalita si Mang Berting. Pinunasan na lamang niya ang luha sa kanyang mga mata habang puno ng pagmamalaki ang kanyang puso. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa ospital sina Don Simon at Doña Felicia kasama ang kanilang anak na si Brandon. Tahimik ang buong silid. Walang makapagsalita. Dahan-dahang lumapit si Brandon sa higaan ni Randolph.
Halatang namumugto ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Randolph, nanginginig ang boses niya. Tumingin si Randolph at bahagyang umiti. Ayos ka na ba? Tanong nito. Mas lalo namang napaiyak si Brandon. Hindi ko alam kung paano akong hihingi ng tawad. Umiiyak niyang sabi. Araw-araw kitang pinapahiya. Tinatawanan kita. Sinira ko pa nga ang proyekto mo eh. Pero nang ako ang nangailangan ng tulong, ikaw pa ang unang sumagip sa akin. Tahimik lamang na nakinig si Randolph. Lumapit si Don Simon at hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Brandon, seryoso niyang wika. Simula pagkabata, ibinigay namin sa iyo ang lahat ng gusto mo. Pero ngayon ko lang napagtanto na hindi sapat ang kayamanan para maging mabuting tao. Napayuko si Brandon sa hiya. Nagpatuloy si Don Simon. Tignan mo si Randolph. Wala siyang mamahaling gamit. Wala siyang marangyang buhay. Pero napakalaki ng kanyang puso. Siya ang tunay na dapat mong tularan at kaibiganin. Hindi na napigilan pa ni Brandon ang kanyang sarili. Lumod siya sa harap ni Randolph. Patawarin mo ko, Randolph. Patawarin mo ko sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo. Umiiyak niyang sambit. Sandaling natahimik ang silid. Pagkatapos ay inabot na Randolph ang kamay ni Brandon. Patagal na kitang pinitawad at wala akong sama ng loob sa iyo, Brandon. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Hindi ko gustong mabuhay ng may galit sa puso. Mas magaan ang buhay kapag marunong tayong magpatawad. Napahagulgol lalo si Brandon at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Randolph. Maging si Deborah, Alfred at Joaquin na nakatayo lamang sa may pintuan ay napayuko sa hiya. Ngayon lamang nila lubos na naunawaan ang sakit na idinulot nila sa kanilang kaklase. Sa araw na yon, hindi lamang si Brandon ang nailigtas ni Randolph mula sa kapahamakan. Nabuksan rin niya ang puso ng isang batang nalunod sa inggit at kayabangan. Mula noon, nagsimula ang isang pagbabagong hindi inaasahan ng sinuman. Isang pagbabagong magtuturo sa kanilang lahat na ang kabutihan ay laging may kapangyarihan kaysa sa puot at pagmamataas. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo, matapos ang nangyari sa ospital, marami ang nakapansin na tila ibang tao na si Brandon. Ang dating mayabang at mapanghamak ay naging tahimik at magalang sa pakikitungo sa kanyang mga kaklase. Sa unang araw ng pagbabalik ni Randolph sa paaralan matapos gumaling ang kanyang sugat, sinalubong siya ng mga kaklase ng mainit na palakpakan. Welcome back, Randolph! Masayang bati ng kanilang advisor. Ngumiti lamang si Randolph at nagpasalamat. Habang papunta siya sa kanyang upuan, biglang tumayo si Brandon. Sandali, Randolph! Napalingon ng buong klase. Lumapit si Brandon dala ang isang bagong bag. Gusto ko sanang ipalit to sa nasira kong bag mo noon. Alam kong hindi nito mabubura ang lahat ng ginawa ko pero sana matanggap mo. Tahimik ang buong silid. Hindi inaasahan ng lahat ng ginawa ni Brandon. Ngumiti si Randolph at marahang umiling. Salamat, Brandon, pero maayos pa naman ang bag ko. Mas sapat na sa akin na nagbago ka. Lalong humanga ang kanilang mga kaklase kay Randolph. Maya-maya ay lumapit din sina Deborah, Alfred at Joaquin. Randolph, patawad ha? Mahinang sabi ni Deborah. Nakisama lang kami kay Brandon. Mali ang ginawa namin. Pwede pa ba tayong maging magkaibigan? Dagdag naman ni Alfred. Ngumiti si Randolph. Oo naman. Mas mabuti nang magsimula ulit kaysa manatili sa galit. Mula noon, unti-unting nagbago ang samahan ng kanilang klase. Nawala ang pang-asar at pangungutya. Sa halip, natuto silang magtulungan sa bawat gawain. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi sina Brandon at Randolph, napansin ni Brandon ang maliit na bahay ng mag-ama sa likod ng asyenda. Ito pala ang bahay ninyo? Mahina niyang sabi. Oo, nakangiting sagot ni Randolph. Maliit lang pero masaya kami dito ni tatay. Napayuko si Brandon. Alam mo, Randolph, nainggit ako sa'yo. Nagulat si Randolph. Nainggit? Tumango si Brandon. Lahat ng gusto ko ibinibigay sa akin ni na papa at mama.
pero madalas wala silang oras na makasama ako. Pero ikaw, kahit simple lang ang buhay ninyo, ramdam ko kung gaano ka kamahal ng tatay mo. Napangiti si Randolph. Hindi naman kasi nasusukat sa laki ng bahay o dami ng pera ang saya ng isang pamilya. Hindi na malaya ni Brandon na tumulo na ang kanyang luha. Nang gabing iyon, kinausap niya ang kanyang mga magulang. Papa, Mama, gusto kong maging mas mabuting anak. Masayang nagyakapan ang kanilang pamilya. Samantala, mula sa bintana ng kanilang maliit na bahay, pinagmamasdan ni Mang Berting ang anak na masayang nagkukwento patungkol sa mga nangyari sa paaralan. Napangiti siya at bumulong sa kanyang sarili. Hindi man tayo mayaman sa pera, anak. Napakayaman naman natin sa kabutihan. Ilang araw bago ang pagtatapos ng klase, inanunsyo ng kanilang advisor na si Randolph pa rin ang nangunguna sa buong baitang. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang pinakamalakas na palakpak ay nagmula mismo kay Brandon. Wala na ang dating inggit sa kanyang puso. Ang naroon na lamang ay taus-pusong paghanga sa batang minsan niyang minamaliit. Ang anak ng kanilang katiwala na nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng kabutihan at pagpapatawad. Mabilis ngang lumipas ang mga buwan. Dumating ang pinakahihintay ng lahat, ang araw ng pagtatapos. Maagang nagtipon ng mga magulang, guro at mga mag-aaral sa bulwagan ng paaralan. Halos mapuno ang buong lugar ng mga ngiti at pananabik. Suot na Randolph ang kanyang maayos ngunit simpleng toga. Katabi niya si Mang Berting na nakasuot ng luma ngunit malinis na barong. Habang pinagmamasdan ng anak, hindi mapigilan ng matanda ang mapaluha. Nanay mo ang unang matutuwa kung makikita ka niya ngayon, mahina niyang sabi. Ngumiti si Randolph at marahang hinawakan ng kamay ng ama. Ikaw po ang dahilan kung bakit narito ako, tay. Lahat ng sakripisyo ninyo, hindi po nasayang. Nagsimula ang programa. Isa-isang tinawag ang mga magtatapos hanggang sa dumating ang pinakahihintay na anunsyo. Ang ating valedictorian ngayong taon ay walang iba kung hindi si Randolph. Umalingaw ang malakas na palakpakan sa buong bulwagan. Tumayo si Mang Berting habang umiiyak sa tuwa. Hindi niya akalain na ang anak ng simpleng katiwala ay makakatanggap ng pinakamataas na karangalan. Habang tinatanggap ni Randolph ang kanyang medalya at plaque, masaya siyang niyakap ni Don Simon at Doña Felicia. Iho, ipinagmamalaki ka namin, sabi ni Doña Felicia. Tumango si Don Simon. Hindi lang dahil matalino ka, kung hindi dahil napatunayan mo ang mabuting puso, ang pinakamahalagang kayamanan ng isang tao. Maya-maya ay inimbitahan si Randolph upang magbigay ng talumpati. Huminga siya ng malalim bago tumingin sa mga kapwa niya mag-aaral. Maraming nagsasabi na mahirap abutin ang pangarap kapag mahirap ka. Panimula niya. Pero natutunan ko pong hindi ang kahirapan ang tunay na hadlang, kung hindi ang pagsuko. Tahimik na nakinig ang lahat. Anak lamang po ako ng isang katiwala. Maraming beses akong minamalit at pinagtatawanan. May mga panahong gusto ko na pong sumuko. Pero bawat pag-uwi ko po sa aming munting bahay, pinapaalalahanan ako ng aking ama na ang kabutihan, sipag at respeto ay mga bagay na hindi kayang bilhin ng kahit gaano karaming pera. Napayuko si Mang Berting habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Natutunan ko rin pong ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ang tunay na lakas ng isang tao. Kapag marunong tayong magpatawad, mapapalaya natin hindi lamang ang iba, kung hindi pati na rin ang ating sariling puso. Pagkatapos ng talumpati, tumayo ang lahat at pinalakpakan si Randolph. Isa-isang lumapit sina Brandon, Deborah, Alfred at Joaquin upang siya ay yakapin. Salamat Randolph ha, sabi ni Brandon. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ako natutong maging mabuting tao. Ngumiti si Randolph. Lahat tayo ay may pagkakataong magbago. Habang papauwi na sina Mang Berting at Randolph, pinagmasdan nila ang papalubog na araw. Bagaman wala silang malaking bahay, mamahaling sasakyan,
o napakaraming salapi, dama nila ang yaman na hindi kayang tumbasan ng anumang halaga, ang pagmamahalan, dangal at kabutihan. At mula noon, naging inspirasyon ang kwento ng anak ng isang katiwala na nagtagumpay hindi dahil sa kanyang katayuan sa buhay, kung hindi dahil pinili niyang manatiling mabuti sa kabila ng lahat. Hanggang sa lumipas ang maraming taon, matapos ang pagtatapos ni Randolph at Brandon, ang dating malawak na asyenda ay nanatiling masigla. Ngunit higit na kapansin-pansin ang malaking pagbabagong naganap sa mga taong minsang nasaksihan ang kanilang kwento. Dahil sa kanyang sipag at katalinuhan, nakapagtapos si Randolph ng kolehiyo bilang scholar. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Marami pa rin siyang pagsubok na hinarap, ngunit dala niya ang mga aral na tinuro ni Mang Berting. Ang maging mapagpakumbaba, matyaga, at mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kalaunan ay naging matagumpay siyang agricultural engineer at inilaan ang kanyang kaalaman upang matulungan ang mga magsasaka sa kanilang lalawigan. Hindi niya kailanman kinalimutan ang kanyang pinagmulan at patuloy siyang tumulong sa mga mahihirap na estudyanteng nangangarap ring makapag-aral. Samantala, si Brandon ay tunay nang nagbago. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang gamitin ang kanilang yaman hindi para sa pagmamataas, kung hindi para makatulong sa iba. Nang ipasa sa kanya ni Don Simon at Doña Felicia ang pamamahala ng asyenda, ginawa niyang patas ang pagtrato sa lahat ng mga manggagawa. Itinaas niya ang kanilang sahod, nagpatayo ng maliit na klinika, at nagbigay ng mga scholarship sa mga anak ng kanilang mga tauhan. Hindi rin niya kinalimutan ang pamilyang minsan niyang minaliit. Isang umaga, bumisita si Brandon sa maliit na bahay ni Mang Berting. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang dating batang mayabang. Lumuhod siya sa harapan ng matanda at buong pusong nagpasalamat. "Mang Berting," wika niya habang nangingilid ang luha. "Kung hindi dahil sa pagpapalaki niyo kay Randolph bilang mabuting tao, marahil hindi ako natutong maging mabuting tao rin." Napangiti si Mang Berting at marahang hinawakan ng kanyang balikat. "Iho, ang kabutihan ay parang pining itinatanim. Maaaring matagal bago ito mamunga, pero kapag inalagaan, magbibigay ito ng pag-asa sa marami." Hindi nagtagal ay pumanaw si Mang Berting sa payapang paraan. Napapaligiran ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sa kanyang libing, hindi lamang ang pamilya ni Don Simon ang dumalo, kung hindi maging ang mga manggagawa, mga guro, estudyante, at mga taong natulungan ni Mang Berting at Randolph. Lahat sila ay may isang sinasabi. Ang isang simpleng katiwala ay nag-iwan ng napakalaking pamana ng kabutihan. Habang nakatayo si Randolph at Brandon sa harap ng puntod ni Mang Berting, kapwa nila naaalala ang mga salitang madalas nitong sabihin. "Ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan sa buhay, kung hindi sa kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa." Tahimik na tumango si Randolph habang nakatingala sa langit. Alam niyang bagamat wala na ang kanyang ama, mananatili itong buhay sa bawat kabutihang ipinagpapatuloy niya. At sa bawat batang nangangarap, sa bawat pusong sugatan, at sa bawat taong minamaliit ng lipunan, patuloy na magsilbing inspirasyon ang kwento ng anak ng katiwala. Isang batang nagpatunay na ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo ay hindi salapi, kung hindi isang pusong marunong magmahal, magpatawad at gumawa ng kabutihan. Ang kwentong anak ng katiwala ay nagtuturo na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakabatay sa kanyang yaman, katayuan sa buhay o pinagmulan, kung hindi sa kanyang mabuting puso, respeto sa kapwa at matibay na pagkatao. Ipinakita ni Randolph na ang kabutihan, sipag at pagpapatawad ay mas makapangyarihan kaysa sa galit, inggit at pagmamataas. Ipinapaalala rin ng kwento na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap. Sa pamamagitan ng tiyaga, tamang pagpapalaki ng magulang at pananalig sa mabuti, maaaring makamit ang tagumpay at respeto ng iba. Higit sa lahat, ipinapakita ng kwento na ang pagpapatawad ay may kakayahang baguhin ang puso ng isang tao.
Tulad ni Brandon, ang isang taong nagkamali ay maaari pa rin palang magbago kapag natuto siyang magsisi at maging mapagpakumbaba. Ang kabutihang ipinapakita natin ngayon ay maaaring maging inspirasyon at dahilan ng pagbabago ng buhay ng ibang tao sa hinaharap. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!